Nay, dito ka nga, Nay. Para, kasi hindi ka makita dyan. Yan. Okay po. Ngayong araw po ay nakakakalahati na tayo. Ngayong araw po ay Pakikipagkapwa sa sariling mga anak. ano ba bakit natin kahapon? Ano nga? Takwan. Ngayon ako gusto. Basta pakikipag-usap sa mga anak. Okay po. Wastong kami kipag-usap sana. Ngayon po, good morning po pala. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Ilan kaya tayo na? So, pag po natapos ng session natin, dapat malaman nyo to. Magpilay sa mga ito ng pagbabago na kinakaharap ng kanilang mga anak. Pag sinabi pong yugto, ano ba yun? Ganito po yan. Unang yugto ng buhay ng ating mga anak, yung baby. O, tapos, kung sunod sila ng mga nangyari sa kanila, baby sila, bininyagan, nag-birthday, nag-kinder, nag-elementary, nag-high school, nag-college, nag-asawa, yung mga stages ba ng buhay, ha? Next po, mapag-isipan ng mga maaaring gawin upang maisaayos ang negatibong ugali ng mga anak. So, syempre, yung mga anak niyo ba perfect? Hindi. So, lahat po may nakakagawa ng mali. So, ano kaya yung gagawin natin pag nakagawa sila ng mali? Okay po. Anong masasabi mo? Hindi na po ako mag-i-spin, no? Hindi na ako mag-i-spin. Magtaas na lang po kayo ng kamay, parang awa niyo na, oh, no? Anong masasabi mo? Ang tama, basa po. Ang tamang pagdisiplina sa pakikiusap sa anak ay mahalaga dahil ito ang bibigyan upang mag-iwas sa pagpasok. Yung pinakamalungkot po, yung parang namatayan. Wag mo yung ganyang kataas na energy, masyado pa akong energetic yan. Okay po, anong masasabi mo? Ang tamang pagdisiplina sa pakikiusap sa anak ay mahalaga dahil ito ang mabibigyan upang maging bukas ang komunikasyon at magigaya sa pagitan ng magulang at anak. Okay po, ano daw ang masasabi nyo? O, ano masasabi mo? Uy! Bakit ako magandang ako? Tayo na. Bilis na. Kasi may activity tayo pagtapos niyan. Pang-acting ka na naman, madala ka. Gusto mo, madadapa ako, sasagot ka. Siyempre madadapa. Bili na kayo. Anong masasabi mo? Masasabi ko po, bilang isang magulang, pagdisiplina sa isang anak ay yung, ano mga, yung sabihan na huwag ka makipag-away sa kapwa mo bata, kapwa mo classmate, tsaka huwag makipag-away sa hindi niya ka-edad. So, pagkaedad niya pwede. Okay po, sa mga katatayan dyan, hindi nagkatabi-tabi kayo. Tapos, pakinggan natin, kasi laging nanay, di ba? Pakinggan natin ang tatlong tatay. Sir, ako na sir. Ay, hindi sir, mauli ka. So, sir, anong masasabi mo, sir, sa ating pa-coach for today's video? Ang pagdisiplina sa anak dapat nakaayon para sa kanila. Naaayon para sa kanyang edad. Tapos pagka ipaliwanag din natin sa anak natin kung bakit natin sila binibigyan ng ganung pagdisiplina para malaman nila na magkasusunod hindi na sila Ay, hindi na nila ipapaliwanag pa na sir. Kala ko papaluin lang. Thank you po, sir. Ito si sir, natatawagan eh. Para sa akin, sang-ayon ako dyan kasi ano yun, isang way yun para mayroon yung pag-uusap ng patulad sa akin. Yung anak ko, ano siya, mag-12 na siya.
minsan may mga ano siya eh, may mga tira pa sa probinsya, kaya ang ginagawa ko sa kanya, pag alam kong napapasobra na siya, sinasabihan ko na agad siya. Para, Sinasabihan mo na talaga, sir. Bago bago pa lumala. Pero sir, paano pag sinakinig? Hinahambalos mo. Ayun yung nakikinig talaga siya. Hindi ko talaga magkakaibig kasi nagsalita. Nakikinig talaga yung ano. Yung nanay, kahit magkandamahos na mapatiran na ng 24 pieces na ugat sa utak, 52 pieces na ugat sa leeg, wala pa rin nagawa na. Sir? Ayun, bilang isang tatay ko, ma'am. Ay, ilan taon na ba sa anak mo, sir? Bali naging isang lalaki lang po yan, ma'am. Seven. 7 years old po. Bali, kapatid niya, 3 babae. Pero bilang isang tatay po kasi sa akin, ma'am, bilang sa sariling opinion ko po. Sa ngayon din naman po ako sa dalawang tatay Oh, na diba? Magkakapilan talaga. Kilala ko yan sila. Sige po, bakit po? Ako kasi may warning po kasi ako eh. May hanggang pangatlo po yan. Pag hindi nakasunod talaga makakatikim talaga sa akin. Papaluin mo, sir. Para kasi titigas at titigas yung ulo ko kasi nila kapag once pinahayaan mo lang sila na yun na although parating silang pinapaliwanagan ng mali nila eh kaso nga lang eh siyempre bata ko yan talaga ulit at Ulit na to. so yun lang po. Thank you so much po. So, narinig nyo naman. May sasagot ko ba sa kananayan? Oh, tayo na. Huwag nang tawa-tawa, tayo na. Sige na. Pagtanggol mo ang kananayan. Sa akin po ang bilang nanay, kasi yung mga anak ko puro babae. Magalang yung asawa ko na nasa bahay. Kala ko naman kung ano yung magaling. Nakakagawa ko na sa masala. Yung mga ginagawa ko po kasi sa kanila, kunyari may ginawa silang sa labas, balik. Pagsumbong nila sa akin. Sabihin ko yung siyempre. Ano? Sabihan ko sila na, ba't ko ginawa, natanongin ko muna. High blood? High blood minsan. Yeah! Mali! Diba? Ganun kasi ang normal niya Talaga. Oh, pero syempre, dapat talaga ang importante, kakausapin mo yung anak mo. So ngayon, may activity tayo. Yung mga hinanakit nyo, ilabas nyo ngayon. Pero, huwag kayong mag-aaway, ha? Huwag kayong mag-aaway, ha? Yun yung pinaka-number 1 rule natin. Bawal din magsabi ng masasamang salita. Ito ang open po. Hindi naman, sir. Pero, alam niyo yan? Parang ganun, di ba? Magdedebate po kayo. So ngayon, meron po akong 6 na topic. Siyempre, magbibilang ulit po kayo ng sige, 1 to 1 to. 1. Uy, Nay, bilang lang 1. Sabi mo lang 1. Sabi mo lang 1. Dalawa pa uuna eh. 1. 1 ka, Nay. Tumanay, 2. Ha? 2. Okay po. Lahat ng 1 dito. Kayo naman, para nawad kayo sa buhay. Lahat ng 1 dito, lahat ng 2 dito. Sir, kami ka mo sa ikaw lang 1 ka. Ay, di nakikita. Nay, usap kayo dito sa harapan para makapag-usap-usap kayo. Okay na po? Okay na ba? Okay na ba?
kayo na topic. Siyempre, una muna, ha? Pag gustong sumagot, tatayo na lang. Kunyari, huwag sabay tatayo, ha? Huwag sabay tatayo. Tapos papalakpakan niyo siyempre yung mga kagrupo niyo kung bet niyo ba yung mga sinasabi nila. So, paano natin malalaman kung kanino yung dalawang sagot na yun? So, pwede na lang kong piso sa isa. Uy! Tapos pagkatao, iba na lang tayo, ha? Walang piso. O, sige, bato-batopic na lang. Bato-batopic na lang. Sino kakalabanin nito? Kayo na lang yung dalawa. Sinus kayo naman nasa Dahil po, huwag ka 100 na. Kung sino matatalo, siya yun sa may iwan. Okay po? Ang dakang po yung mga yun. Unang topic pa lang, ha? Sa bakit kayo, ha? Uy! Sandali! Ako mag-jack and point. Kaya kayo. Nakakalawa ka mag-jack and point, hindi masabay. Sabi na sila, ano ba yung Jack and Boy. One, two, three. Oh, sige po. All one na. Okay. Jack and Boy. Jack and Boy. Jack and Boy. Okay. Jack and Boy. 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 O naman, Jack and Boy pa lang to. O, sila panalo, ha? O, sila yung may karapatang pumili. Ha? Ito po ang topic. Kasi ito pagpipilian. Okay. Dapat bang tratuhin ang mga anak na parang kaibigan? O dapat laging mas mataas ang otoridad ng magulang? Anong pipiliin nyo? Parang kaibigan, mas bukas ang usapan ng pagtitiwala, o mas mataas ang otoridad? O mas mataas ang otoridad, mas maayos ang disiplina. Anong pipiliin nyo? Parang kaibigan mo. Parang kaibigan. O sa inyo, ang sasagot nyo dapat, pagtanggol nyo dapat yung mas mataas ang otoridad, mas maayos ang disiplina. Okay? Okay po ba? Oo. Sige. O, sino una magsasalita? Sige, sir. O, bakit? Basta pag may sumagot dito, sasagutin nyo, ha? O, mag-i-stop lang din ako. Magbibilangan ko kayo. Dapat po, kada isang tao, nasa 30 seconds lang. Okay? Dapat para kailan natin at natin sa mga anak natin. Malumanin natin sa kanila. Para mas maging bukas sila sa anumang mga kulihan nila meron sa mga natin. Iwasan natin maging authoritative sa kanila. Hindi po ating pagkulan tayo. Dahil tutulagan na natin sila. Kung may sarili lang pag-iisip, dapat bigyan mo natin sila ng pagkakataon pag-unawa. Okay po. O, dito po, sino sasagot? O, sige. O, wala mag-aaway, mga kababayan, ha? O, sige po. Kailangan mas mataas ang otoridad ng magulang kasi kaya ko, mga anak ko malalaki. E paano na maliit ako, tapos mga anak ko malalaki, tapos once na, katulad ng mga alas, mag-iinom sila ng alak, tapos kawawa naman tayo, lagi na lang tayo ang aaminin ng mga anak natin, murahe, kaya kailangan mataas ang otoridad ng magulang. Tama! Para naman po sa part dito namin na parang kaibigan, mas bukas ang usapan sa pagtitiwala. Kasi po, kung laging mas mataas po ang tingin nyo sa sarili nyo mga magulang kayo, mawawalan po ng yung mga anak. Takot po silang magsumbong sa mga suliranin nila. Kagaya po sa sinabi mo, Te, na malaki na siya. Kung laging mataas ang tingin mo na parang pagalit siya may ano ba sa anak mo, matanong na siya. Ma'am, Sandali lang. Ito po. O,
akin. Kaya kailangan din natin, kung maliit ako, mag-iwan ulit tayo sa mga anak natin, hindi mo sabihin na takutin natin. Ma'am! May mali ka sa tito mo! Sa nanay? Ay, kulit na ng mundo! Ay, ala. Sa akin kasi, ma'am, hindi mo na maliit ako sinidisiplinado, kaya takot sila kahit malalaki na. Ayun ang akin kasi di ba dress kung magulang takot ng mga anak. Wala na sabihin. Dito po. Si Kuya daw. Sir. Ang pagtutulog kasi kung natin itong para, natutunan yung tendency na mag-repent. Mag-rebelde. Magtago sila ng mga nararamdaman nila o umiwas sila sa sabihin natin yung mga bagay na pinuproblema nila. Ang mangyayari, yung dito sa atin, sila magsasabi. At sa ibang tao na, dapat malalaman na lang natin sa ibang tao na yung anak natin ganito pala sa tayo. May konti. Okay, last one. Hindi naman sabihin na mag-rebelde yung anak. Kung pogi naman sa magulang yan eh. Kung talagang ang anak mo hindi na talaga ma-disiplina mo. Kaya kailangan pa rin natin talagang mataas ang ulit para kung sakaling ano sa anak din man natin yan eh. Yun talaga! Okay, stop na po. Stop na po. Alam mo ba, parang tatawag muna ako ng guard pala. Okay po. So, ganun lang naman tayo ha. So, wala nang tama at mali ha. Kumbaga, gusto ko lang depensahan nyo yung sinasabi na bawat isa. At hindi lang naman si Sir ang tao. Di ba si Ma'am, pwede po kayong sumagot at sumuporta sa ka-group nyo. Okay po? Okay po ba? Okay po. Next po. Wala naman akong sasabihin kung sino panalo. Kasi wala naman po ba tayo ng pagiging magulang. Ha? Pag meron pong patayan, hindi ka po kayo. Okay, next po. Sino muna ang... Wait lang. Sino muna ba dyan, Jack and Boy? Dito naman. Jack and Boy po. Jack and Boy lang po. Ma'am, sa bintang gusto ma'am. Mag-Jack and Boy lang po kayo. Okay po. O, 1, 2, 3 lang ha. Ma'am, wait. Uy! Jack and Boy. Ay, magano kayo? Jack and Paul. Wait lang. Ano? Kaya ba po ba today? Pero, Jack and Boy. Okay, zero. Jack and Paul. Jack and Paul. wala na. Jack and Paul. Jack and Paul. Eto na po. Kaya naman ang may chance, pumili. Mas mabisa ba ang disiplinahin ng anak sa pamamagitan ng parusa o sa pamamagitan ng papuri at gantimpala? Ano pong pipiliin nyo? Parusa para mabilis sumagot at tuminto sa maling ugali? O papuri at gantimpala, nagtuturo ng mabuting ugali sa mas matibay na paraan? Mapulit yung pimpala na sa mabuting ugali at Sa inyo po yung parusa. Okay na ba? Ready na ba? Ready na? Sige po. Sino ang sasagot? Tinanong mo naman, panalo kami si Jack and Paul. Sige, kayo na mauna. Bakit daw mas pinipili niya yung parusa? Parusa daw, mga kababayan, sagot. Sir! Sige sir, unahan mo sir. Bakit mas magandang disiplinahin yung anak sa pamamagitan ng parusa? Support ko Mas si sir. maganda talagang parusahan mo yung bata pagka once na, siyempre, pagka mali na siya, hindi naman talaga natural naman yan sa magulang na talagang kailangan parusahan yung bata pagka nagkamali talaga siya. Para malaman niya na mali siya. Parang si sir, hindi rin ako convinced sa sinasabi.
based on Ay, hindi! Sa papuri tayo! Oo nga po, kasi po, para sa akin, kasi ako di ako namamalo ng bata. Oo, di na mamalo! May CCTV! Sa experience ko kasi, ma'am, pag ang bata lumaki sa paro, takot magsumbong sa magulang. Oo, takot ka! Tulad ko, ang tatay ko, matawag doon, malupit eh. Konting mali lang, may tama ka agad. Kaya ang nangyayari sa akin, imbis na magsabi akong problema sa kanya, kinikimkim ko na lang. Oh, anong masasabi niyo? Para sa akin, mga sa opinion niya. Oh, Magkaiba yung palugalan ng isang babae at saka ng isang lalaki. Para sa amin kasi babae, mga malumang pero maya-maya, siya pumasok. Yung babae, di naman masasapak ng sasayo. Sandali na! Diba? Alis tayo mga magulang mo eh. Kasi kumbaga sa amin kahit mabunga kami, mamamalo kami. Kasi ang gusto kasi namin ma'am, malaman namin yung pagkakamali ng anak. Huwag iiyak. Oh, anong masasabi niyo? Kasi iba naman daw ang babae sa lalaki. Ano masasabi niyo? Kayo, Nick! Ano kayo? Ay, natapos na ho tayo. Ang pagtuturo kasi sa mga anak natin, masabi nga natin na matibay na paraan. Kahit anong kulit ng anak natin, kung talaga kailangan din natin silang magsabihan ng maayos kahit na gano'n. Susunod din naman kayo. Alam mo, sir, parang dadalhin ako kasi Oh, ano masasabi niyo? Ano masasabi niyo, sir? Pwede natin naman panuta, hindi yung papalutin yun. May maraming nagkakaroon. Oo, marami. Sinabi niyo, Mga natanong namin yung sinasabi nila. Kaya niya bilang palutin ng mga maligagawa niya. Tapos pagka nagawa niya silang palutin, pagkasapot mo, pagka niyam na yung palutin talaga. Tapos tapos ay ipapaliwanag mo na kung bakit niya pinapalutin. Oo, hindi lang basta magpaparusa at papaliwanag. Ano masasabi niyo? Last one? Nandito na tayo, ma'am. Di ba sabi nga nila, alam mo na, usahan na sa bata. Kaso kapag may tinulang na po yung bata, kailangan na po natin, hindi pa sabihin na bubugin mo o nakausapin mo na ayos. Kakausapin naman. So ang punto, pag nagdidisiplina ka ng anak mo, kakausapin mo rin ng maayos. Alam niyo, nakakatuwa, no? Kasi kanina, sa kanila yung negative, dito yung positive. Tapos dito naman negative yung positive. Si Mami, kanina sabi na, dapat sabihin mo, kaya ganyan na yun. Kausapin ng kasi, ganun naman tayo, di ba, mga magulang? Hindi rin naman natin maintindihan paano natin susumilit yung anak natin. Diba? Kaya, thank you po sa cooperation. Next po, sige, dito naman sa third row, mag-drop and point na po, mga kababayan. Hindi, match kayo. Sige na, drop and point lang po, no pressure. Job lang, job lang. So, One, zero. One. okay, kayo po ang may sense pamilya kung sino gusto nyo mauna. Dapat ba sabihin sa mga bata lahat ng desisyon ng magulang? O may mga bagay na hindi dapat itago? Para sa pagpipilian, alam ng bata ang mga desisyon. Natututo ng responsibilidad. Para sa... Diba, mali ginawa mo lang? Bakit ayaw? May mga desisyon na masyadong komplikado para sa bata. Ano kung pipiliin nyo? May mga desisyon na masyadong komplikado para sa bata. Sa inyo po, yung may mga desisyon na masyadong komplikado para sa bata. So, sa inyo po ay, alam ng bata ang mga desisyon, natututo ng responsibilidad. Sino po ba una? Kayo po o sila? Sila naman muna eh. Hindi, siya yung nakapag-laki. Sino po? Sige po, dahil dyan, ikaw po muna. Ikaw na po mag-una, syempre.
tandaan ko pati sa mga bata, pati sa mga magulang. Okay po, thank you. Para sagutin nung sinabi ni Mami, ano masasabi niyo? Ay, walang iba tayo. Ano? Madam, dito na. Sagutin ang sa inyo ay, ano, alam ng bata ang mga desisyon, natututo sila ng responsibilidad. Ayun, Ayun natin. Alam mo ba? Sa inyo yung wala. Sabi niya, wala nga. Magkamag-anak kami nito eh. Ate, di pwede yun. Oo. Siyempre yung mga ano, iba-iba naman. Mari, dito ka lang ha, dito ka lang. Doon ka na sa pala. Sabi ko yung pagkantoy mo yung kailangan. Lahat, alam din ng ano, dapat lang. lalo na kasi kung malaki na yun, alam na lahat ng responsibilidad sa magulang. Eh baka nga naman na pinabasa. Eh hindi nga, wala akong alam. Ay, naku, pagtanggol niya yung grupo ano. Ah, dito ba? Ano? Ano? Ah, wala pas? lalo na kami na. Nag-iipon pa kami, nag-iipon. Oh, wala. Sige, dito po. Oh. Bakit dapat alam lahat ng bata? Kailangan alam ng mga bata ang karoon sila ng responsibilidad sa sarili nila. Nakasan mo naman. Hindi case na tayo ay laging buhay. Kawawa naman kasi yung mga bata na laging nakatipid sa atin. Kasi paano na lang kung talaga hindi na natin kaya kumilos. Ano kung nangyayari sa bata kung wala na responsibilidad sa sarili nila? Ay, po. Baka talaga. Ano ba sasabihin nyo? Ay, walang masasabi. Siyempre meron ako. Oh, sa'yo. Ang sabi mo, hindi mo. Huwag kang umiyak ha. Para sa akin, ma'am, may mga desisyon na masyadong komplikado para sa bata. Di ba ka, ma'am, problema sa bahay? Di ba? Bakit kailangan mo sabihin yung problema sa bahay? Eh, kung bata ka, di ba? Batang isip. Di ba? Ba't na kaya na ba ng bata problema? Huwag ka magalit sa akin. Parang ako yung kalaban niyo. Parang mga dati kayong kalimonera. Ako yung kasila na ginawin. Oh, ano masasabi niyo sa sinabi niya? Oo naman, natutunan na tayo. Di ba ang sabi nga po niya, kailangan lahat ng problema ng bata sa minsan. Paano na nga kung hindi natin kaya na? O maano na tayo, sakitin, o ano, anong gagawin ng mga bata? Ano ka lang, duduruan tayo, Ma'am! murahin na lang. Oh, Anak ko ilang taon na. Alam ko rin, Siyempre, dito tayo ng komplikasyon. Yung komplikasyon ko, kasi dito sa kami. Sa akin naman kasi, ay, sandali lang ako isasyon. Wait lang. Bakit pag nasasalita ko may pumapalakpak dito? dahil sa kami. Nakakaloka. sa akin naman kasi, yung sasabihin na, ano, na, obligasyon sa bata, bagay pa rin sa ito. Kunyari, kaya sa akin, 9 na kasi, grade 2. Siyempre, alam na nila yung kunyari mo, ano, kulang tayo sa budget. Ito lang yung kaya ng ulam natin. Siyempre, para alam nila na, mama, ganito lang nila nag-isip nila sa ganitong ulam. Kasi yun yung kaya ng budget. Kaya Kaya ng simpleng ano, kaya dapat alam din nila yung mga ano sa bata. Di ba? Tama talaga? ano po masasabi niyo? Ano po po masakit ang ano masasabi mo? Dapat ba? Ano? Ang masasabi ko po sa may mga desisyon na masyadong komplikado para sa mga bata ay ano po, yung kagaya po kasi sa akin na isa lang po ang anak ko. Masyado po akong sa mga kailangan niya, masyado po akong spoiled, pero hindi po siya i-spoiled sa ugali. Talagang nagbabanakan din po kami. Pero pag may mga kailangan po siya na, may mga kailangan po siya na, ganito, gusto ko ganito, ganyan. Kainaan ko po yun, kasi nga po nag-iisa siya. Kaya, pero mayroon din po mga desisyon na hindi niya pa po kailangan kasi bata pa po siya. Oh. So, ibig sabihin, depende. Di ba? Depende yan talaga. Nagkababare-parehas tayong magkakalubo tayo. Pares-pares tayo ng pera. Di ba? Depende talaga yan. Oh, next po. Para po sa pangapat na linya, mag-gamay lang kayo. One lang. Oh, ay, anong pipiliin mo?
kakayahan. Ano pipiliin? Para sa atin, saan na? Yung pula o yellow? Pula. Ano lang, sakto lang na. Papuri, nagpapalakas ng loob at kumpiyansa. So sa inyo po ay sobrang papuri, tapos nawawala ang hamon at malinis sa sariling kakayahan. Okay po? Para sa inyo. Ang sa akin, yung tamang papuri lang, yung Sakto lang. Yung sa nagawa niya. Tumawag na kasi yung papuri natin sa kanya. Baka maisip niya parang superior sa iba. Baka yung pagkakaintindi niya sa mga bagay. Kasi yung pagdaw ng papuri niya, baka pag dumating yung time na ma-encounter niya yung bagay na yun, tapos maanin niya, hindi pala ganun kagaling yung nagawa niya. Malit na pagkakita. Okay? Sa kanila dahil sakto lang sa inyo dahil sobrang-sobra. Ano masasabi ng mga kababayan dito? Sige po, tanong na. Sobrang papuri. Kailangan sobrang papuri. Sobrang papuri. Kailangan kasi natin sa bata, di ba? Imbis na sabihin na ng anak natin, perfect, magbasa, o kailangan natin sobrang papuri. Lalo na sa eskwela, once na pinapabasa na eskwela. Bakit takot sila pumasok sa eskwela, lalo na sa akin na matakot na yung eskwela nila. Kaya kailangan natin alin ng hindi na ako ng service dito pumasok ang galing. Ano po nga sasabi? Yung sinasabi dito, kung dapat sa kapatid, dapat ka po, huwag lang sobra. Huwag lang sobra. Magkakaroon din ng maling pagtingin doon sa mga bagay na nagawa niya. Halimbawa, may nagawa siya naka-19 siya sa test niya. Ay, ang galing-galing mo, ito yung pinakamagaling na bata. Hindi, tapos ito yung first honor. Tapos, pagdating sa eskwela, mayroong lagi siya nakakuha ng pagkakasa sa kanya, 95. So, iisipin niyo, paano mali yung sinabi mo sa akin? So, sabi niya, ako yung pinakamagaling, pero may lumalabas na mas magaling pa sa akin, may naka-95. Ano masasabi niya sa sinabi ni Sir? Hindi naman ganun, sir. Ibig sabihin po na ang papuri na papuri, sobrang papuri sa anak. Na ano lang po natin, para sa anak ko kasi gusto ko yung anak ko, kasi itakot din kasi sa teacher, kaya ngayon. Kasi sige nakpasok ka kasi, ano mo kasama ka sa parang inaano ko yung anak ko na pumasok sa school, kaya pinupuri ko siya ng ikaw, para na makapasok. Kumbaga pinupurso mo ng bogang-boga. Si Sir, natatawa-tawa si Sir. Ano Sir yung kinikimkim mo dyan? Ano Sir yung kinikimkim mo? Dapat ba? Napili Tama mo kasi talaga ang tama ano lang. lang sumam. Sakto lang. Tamang papuri lang talaga. Kasi pag sobrang papuri, mahirap niya kasi parang pag sobrang konting ka, ano lang ng bata, ano ako sobra ng papuri mo, lalaki yung ulo niya. Yayabang. Yayabang, konting ka lang. Tama talaga. Ano lang, saktong papuri lang. Ito naman, sumasagot naman yung group dito. Kaya dapat talaga sabi, tama lang. Kasi, hindi ka dapat napakabong salita ng dalawang tatay. Ano ba sasabi mo dapat lang sobra-sobra? Sa akin mo, siguro depende pa rin kung ano kita. Ay, hindi depende. Ito, katulad sa akin, yung anak kong 6 years old na grade 1 ngayon. Ano ba talaga? Sabi ko 7 yung nakaraan, 6 na. Kasi 7 pa rin siya. Oo. Kasi pa katulad ng mga ginagawa niya, nag-drawing siya, papakita niya sa akin, kasi tingnan mo. Siyempre, para ma-appreciate, Daddy, kumapit kayo, daddy ang tawag. para ma-appreciate niya yung para mapakita ko sa kanya ma-appreciate yung ginawa niya. Ay, that's Kasi sobra-sobra. ang galing mo naman, ha? Ganyan nga. Parang nasasobrahan ako ng puri para ganahan pa siya sa mapusin niya yung ano niya yung talent. Mga ginagawa niya. So, nakita niyo naman po, depende ba? Parang nag-meeting pa kayo, 1, 2, 3, nakita niyo naman po, depende pa rin yan, di ba, sa magulang. Tama naman, may point naman na pagka sobra-sobra kasing papuri, baka lumabang na yung bata. Pero tama rin naman na dahil tayo yung magulang, tayo talagang pupuri sa anak natin. Di ba po? So, tama naman yan, may punta. Sige po, sa huli.
paggamit ng gadget ay nakakabuli rin po yun para sa ating mga anak. Lalo na po ngayong nasa kukulang edad pa po sila, turning 7 pa po sila. Kung lagi po silang nag-gadget, bago po sila mag-grade ng grade 3, grade 4, mas marami po silang matututuhan sa gadget. Oo. Ano masasabi nyo? Kailangan pala na matulog sa ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Ma'am, sige. Sige, ako na nakagabi, hindi yan mo, wala na yun. Kaya kailangan, dapat, masasabi nyo, sir, kailangan daw sobrang dapat yung pag-aaral. May kalayaan, lagi din naman sinasabing total. Oo, kalayaan, lalo masasabi nyo sobrang. Kung pwede natin bigyan ng kalayaan, natin gumamit ng para hindi sila Oo, kasi pag nagsiselfon kasi mga anak nyo, titignan nyo, hindi yung nagsiselfon din kayo. para hindi sila magpapalito ng mga content ang oportunidad nila. Oo. Sa tutuloy yan eh. Marami sa mga Kalayaan. ano eh, may Oo, tama, nagre-research din kasi kayo hindi kayo nagre-research. Hindi, kayo yung naaway din masabi. Oh, ikaw mami, hindi, may sasabihin ka. Oh, kayo na po. Limitado naman kasi Ba't po kayo iiyak ha? ano po ma'am, pagka halimbawa sobra-sobra na yung paggamit ng gadgets, hindi natin alam kung anong ginagawa nila. Minsan nag-games na lang. Tapos minsan di na po sila nakakakain ng maayos, makakatulog, kaya limitado lang. Nasaan din nila? Oh, sir! Iikot lang tayo. Kailangan talaga sila. Bakit, sir? Bakit daw hindi ka talaga? Kuya, maayos ka para Pwede, sa dapat talaga may kalayaan talaga sila. Hindi naman sa lahat. Kasi mama, nilibati sila. Ang ano dito, dapat daw bang kayaan yung anak sa pag-gadgets. Dito po, ang pinili nila, limitado lang. Dito bigyan daw ng kalayaan. So ngayon, yung sa may kalayaan, hindi nila masyado mag-gadgets. Oh, sir, tuloy mo, sir. Kasi mag-picture sa pag-learn eh. Sir, oh, bakit dapat may kalayaan? Dapat talaga mayroon talaga kalayaan yung mga bata talaga. Kasi? Alam mo, parang di ba? Bakit, sir? Eh, pagka may kalayaan sila gumamit, siyempre, matutunan silang gumamit ng cellphone. Matutunan silang mag-research na sa sarili nila. O, di ba? Pagka limitahan mo yan, di ba tapos mag-research limitahan mo yan. Hindi sila Oh, matapos sa di ginagawa ba nga nila. naman tapos sa ginagawa, kinukuha nyo na yung cellphone. Oh, patagin lang naman yung ano. Dapat talaga may kalayaan talaga. Oh, bakit daw po kailangan Limitado lang sa paggamit ng gadget kasi number one nakaka-affect sa katawan ng isang tao yan. Kasi may karanasan na ako sa member ng staff. Sa sobra niyang magagamit ng gadget, hindi na siya kumakain dahil sa cellphone na lang. Ayun ang nangyari sa kanya ng isa. Oh, ano ba masasabi nyo? Bakit dapat bigyan ng kalayaan? Sige po. Bakit po? Sa akin naman po, para sa akin lang na bigyan sila ng kalayaan na gumamit ng gadget. Kagaya po sa akin. Gadget. Kagaya po sa akin, pag naglalaba po ako na sa halip na nandun po siya sa labas at tinakbo-takbo doon na madapa. Doon sila nga sa kwarto, mag-cellphone ka na lang doon. Magpasa ka doon sa cellphone. Hindi naman kasi sa lahat ng photo-gadget ay puro kalukuha ng matutunan. Tama! Pwede na sila magbasa at may mga app din na lalo na nag-add, nag-subtraction. Kaya natutulog din sila kahit nag-gadget sila. Oh, ay, tama. Ay, wait lang. Wait. Hindi pa Kasi sila. hindi lahat ng gadget natututo yung mga bata. Patagalin naman yung mga bata na anak natin. Number one kasi
gadget, ako sinasabi nyo kalayaan ng mami ng gadget, dahil emergency. Eh kaso naman, case na yung mga bata ko na ano na sa cellphone, hindi mo na maaano, cellphone na lang ng cellphone. Ano, sasagot ka ba? Depende naman kasi sa paggamit ng cellphone. Kasi yung mga bata, marami nang natututong mga bata pa ang gagawin na sa dahil sa gadget, sa YouTube. Ano pa? Marami na, hindi naman lahat ng marami. Huwag mo kayong humina! Sa mga gadget, lalo na yung mga bata. Natulog na tayo, ma'am. Kahit naman makapagda, pwede yung gumamit ng gadget. Pero, balik lang, tama lang. Kasi nakaka-apekto sa kalusugan yan. Ang pag-aano ng gadget, hindi naman natin pinababawalan. Hindi lahat ang yung tatulungan. Nakaka-apekto naman yan. Ano sa'yo? Hindi siya. Oo, ano pa? Si nanay! Nanay! Ma'am! Sagot na kayo sa tanong ni ate. Tulad yung result mo si Tisay. Proud na proud sa sagot niya. Tama naman sagot ni nanay. Nay, kasi nagtito ka. Oo. Nanay! Oo! Ginawa tayo. Hindi ko O, di ba? Pwede na. Dali ko sinanay. Ay, Lola. Ay, ang gawin niyo ng address. Okay po. Ano yung saan ko Oo, siyempre. Depende pa rin yan. Diba? Totoo naman yung sinasabi ni Mami. Pag may ginagawa tayo, kaya sa lumabas yung anak natin, pagsisend ko na eh. Sino din yung namin natin na gano'n? Diba? Kaya sa mapalo ka sa labas, mag-cellphone ka na lang. Pero, tama rin naman na dapat, limitado lang. Diba kagaya ng pinag-aralan natin? O ano nangyari, lumalabo ka ta. Marami na nangyari. Pero hindi tama yung sobra. Tama lang, ginagay mo yung anak mo. Next po. Ito na po. Ano na? Dakay boy na. Dakay boy po ito. Dakay boy na? Dakay boy daw. Dakay boy daw. Dakay boy daw. Dakay boy daw. O sige, sino na lang muna? Kayo. Sige. Una na tayo. Paano dapat ituwid ng magulang maling ugali ng anak sa harap ng ibang tao sa pribadong usapan? O, pribado. Kayo. Kayo sa harap ng ibang tao. O, sige, sa mga sagot dapat kami. Ako mama, ako mama kasi, kunyari, ano pa rin yun eh, depende sa sitwasyon. Kunyari yung anak ko may pag-away sa labas. Nakausapin ko siya sa loob. Oo. So, pag sa loob nangyari yung makasama mo sa labas. Ay, bakit sabihan ko muna, tatanungin ko muna doon kung ano talaga yung nangyari sa harapan mismo nila. Ngayon, gumaling ng anak ko kami sa loob ng bahay. Kala ko, kausapin mo sa loob, padalang patalo sa labas. Ngayon, bakit daw kailangan sa labas kakausapin ng anak? Sa harap ng ibang tao, para mabilis silang magtanda. Ano, maintindihan. Ang kailangan sa harap ng ibang tao. Kailangan sa harap ng ibang tao. Kailangan, hindi naman dapat kakausapin mo lang ng maayos. Hindi yung huwag mo na sa ibang tao, mamalaki mo na, kaya mo yung anak mo. Pagpagagalitan mo, mabilis ang pangalaman. Oh. Kaya magulang sa Thank you po. Kayo, bakit sa privado? Sir, bakit sa privado, sir? Mas okay kasi kung magkakasagutin ng dapat para di siya magkaroon ng kahihiyan sa labas. Ayan. So na mapapayaan sa labas kung pag sasabihan mo siya ng maling ginawa niya. Ano masasabi mo, sir? Ano, bakit dapat sa labas? Bakit sa labas, sir? Siguro, hindi naman porket
sinasabi mo sa harap ng ibang tao, pinapagyan mo. Paano may paano mo na sa ibang tao rin na hindi mo kinukundi. Para makita rin na ibang tao na hindi ka konsentidora. Lola. Lola. Konsentidora. Para makita rin. So, hindi ka na konsente. O, kayo, ano masasabi niyo? Bakit kailangan sa privado? O, mami, ikaw. Bakit kailangan sa privado? Tapos lang po sa ano, ito po nangyari sa akin kagabi. Kasi po yung anak ko, kung saan ko umuwi ng ulam yung dati. Pag-uwi ng bahay, meron po siyang sinunod sa akin na kasalanan ng kapatid niya. Ano nangyari? Ayun, ang ginawa ko kasi ng magulang. Kung imbis po na magkausap kami, kung pa lang po sa bahay nila, nagsisisigaw na po. Ano po naman sa kanya? Kasi yung anak niya, hindi pa tapos. Kasi tama naman na ginawa yung anak ko. Tumigil ko kung marinis. Pinapagawa ko naman kung ano talaga ang nangyari. Kaso itong nanay, Ay, tumigil ko. Ang isa ba tayo kita? Na-imbis na yung anak ko, bukas ang pinto sa amin. Nagsama na lang po. Kasi natapos din ko sa kanya. Kaya dapat, Dapat po, kung hindi ko na, alam mo muna yung anak. Kasi natatapos yung nahihiya ako sa pinto. Kaya nga ako nagbihan sa akin na nagsabi mo na sa akin. Bakit ko ba wala ko yung ano eh. Kaya malaman ko na sa iba na doon yung ano niya. kailangan daw, kayo-kayo muna. Bago may makarating na iba. O, sir! Ano, sir? Bakit? Bakit? Kailangan daw kausapin mo yung anak mo pag sasabihin mo sa harap ng ibang tao. Dapat talaga sa labas, kasi wala kami loob eh. Bakit ka, sir? Sabi Parang hirap naman yung isa. Parang hirap naman yung isa. O ano, wala naman sa panig dito? Bakit, mami, ikaw? Bakit kailangan sa harap ng ibang tao kung sabihin ng anak? O, sa privado talaga. O, sige, andito wala nang dadagdag. Okay po. Dito kasi, pares namang may puti sa gabi. Siyempre, dapat naman talaga sa privado. Pero, kapag sobrang kulit ng anak mo, yung marami na nagre-reklamo, dapat pakiklamo sa kanila na pinapagalitan mo rin yung anak mo. Para tama yun, para hindi lumalabas ng iyong konsinte mo. Diba? Pero wag naman yung sobrang OA mo magpagalitan sa anak mo, yung kala mo naman matutoma na yung anak mo. Yung simpleng salita lang na alam ng ibang tao na may ginawa ka. Diba? Hindi naman yung paka-OA na binugbog mo na sa kalsada, nakakaloka. Kaya nga po ma'am, kaya ano ko lang, kasi sa kanya, kapag sa akin na, magano ka lang. Parang inano niya na po sa akin na, wala akong kintang magulang po. Oo, diba? Gano'n. Kasi, Ginajudge ka oo, na. kasi ang Saan sabi yan, niya saan yan, lang, ang sabi niya lang daw po kasi sa Oras na kanya, ka parang nakakabagal ka na. yung oras daw po kasi na pag sumumbong yung anak niya, hindi po nakakapagsalita kasi sa tingin pa lang daw sa kanya, tapos na. So ganito naman po yung palawanan ko sa kanya. Sa akin kasi, ang mga anak ko unang-una, wala nang sumali ako sa trabaho sa naging kalmado. Uy! Hindi ka kakayanin ang bago. Kalma. Oo, ma'am, ganyan lang. Nagkalma ako kasi Ganyan. pero hindi naman yung sabi talaga, totally perfect na naging ano ako. Ibig sabihin po, ako po na ganun pala yung dapat ano sa anak. Dapat paniwalaan. Makinig kayo muna sa paliwanag nila bago ka makinig sa ano ng iba. Kasi hindi naman po pareho ng anak na magsasabi yung isa sa yung isa ay tama na po. Kasi minsan po may bata na, inaway ako noon. Ang tanong, bakit ka inaway? Kung wala ka Mamuti, namang punta ginawa. kay Camp mamaya. Opo, yung ganyan po nangyari sa akin. Diba? Kailangan kasi, siyempre anak mo yan eh. Una mo pakikinggan, anak mo. Wala ka bang pumunta ka muna sa ibang tao, doon ka na ano. Kaya mo sa ibang tao. Okay po, so thank you po sa pagpa-participate sa ating activity. Gusto niyo pa ba bumalik sa buwan niyo? Yes. Yes! Sige na po, balik na po sa buwan. Parang saya niya. Kailangan din ako.
edad dito ay nakakatulong sa paghubog ng kanilang murang kaisipan at damdamin. So tayo mga nanay, tayo talaga yung pinakaano dito eh. Kasi nga, tayo mga nanay, sobrang dami natin ginagawa. High blood na, hindi na makausap ng maayos. Diba? Next, sa tuwing pinapangaralan ng anak, dapat mahinahong pinakausap ng magulang ang kanilang anak. So, diba, ang hirap rin naman nito. Hindi ka nga makausap ng normal, yung ba kaya pinapangaralan? Para sa ikaw, oo, diba? Minsan malakas ng boses mo, wala ka namang intention. Yun ang masama. Next, may panahong hindi maganda ang itinatakbo ng araw sa buhay ng isang tao. Tama naman yan. Dapat alalahanin natin yung mga magulang na nagkakaganito rin ang araw ng ating mga anak. Diba tayo, may time ba nag-ubisi kayo sa isang araw sa umaga na tamad kayo umilos? Yung parang ayaw nyo, gusto nyo nakahiga na lang kayo, kulang na ng dextrose. Diba? Kasi napapabilis naman tayo eh. Yung mga anak din natin, diba? May pakaramdam rin yan. Pwede, napapagod rin sila. Tapos sabi mo, bakit nakapusamos ka? O nagagalit ka na naman, pero di mo pa tinatanong na maayos. Diba? Ganun din yung mga anak natin. Parang tayo rin yan. So, yeah. Pagmamahal sa sarili. Number 1, tulungan ang mga bata na matutong gumawa ng mga bagong gawain. Kasi, pag di mo sila tinuruan, kung ano yung alam nila ngayon, yun lang yun. Diba? Kunyari, hindi mo tinuruan magtiklo. O, hindi sila marunong magtiklo hanggang sa hindi mo tinuturuan, hanggang sila na rin makadiscover. Kasi kapag marami na silang alam, tataas yung kanilang self-esteem. Pag sinabi kong self-esteem, kung ano ba yung kakayahan nilang gawin na sarili lang nila. O, kunyari, wala ka. Meron pa kayong anak na kapag naglinis sila, umalis kayo, sasabihin pagdating, Mami, naglinis ako eh. Diba, proud na proud sila na naglinis sila. Next po. Ay, eto pala sinabi dyan. Siguruhin na ang bagay at skills na ito ay naaayon sa kanilang edad at kapasidad. Baka nga naman kasi, 7 taon pa lang, gusto mo na bumabatak na sa fish pond, kailangan kumita na, hindi po ganun ha. Next po, sa pagtuturo sa mga bata, ipakita muna kung paano dapat gawin na tulungan sila sa umpisa. Sino dito ang nanay, tatay, na tinuruan yung anak mag-close, open, sino dito nanay at tatay tinuruan yung anak sa mama, papa? Diba? O sino ang unang teacher ng anak? Magulang. Diba? Paano sila natututo? Kasi pinapakita mo. Kaya nga sinabi dyan, kapag kung anong ginagawa mo, yun na yung ginagawa nila. So, ibig sabihin, tayong mga magulang, tayo yung dapat magturo sa kanila. Siyempre, kunyari sasabihin mo, masahin ka, di mo naman tinuruan. O, ano nangyari? Mali-lecture yung sinain, papagalitan mo yung bata. Na dapat ikaw naman talaga, kung gusto mong gawin yun ng anak mo, tinuruan mo kung paano. Mamaya naka-rice cooker nga. Di mo naman sinabing, baba mo ha. Di ba may pinababa para uminit? Sino na naman may kasalanan? Di ba? Magulang na naman yan, syempre. Next po. Huwag bigyan ng focus ang panlabas na anay ng ating mga anak. O bakit nga ba? Actually, dapat di lang yun na-apply sa bata o sa akin at sa lahat ng tao. Kasi di ba, may tao kasi na sasabihin, huwag kang didikit dyan kasi ano yan, panuming tao sila. Yung mga gano'n, huwag kang didikit dyan kasi mabawag hininga yan. Huwag kang didikit dyan kasi may putok yan. Parang huwag kang didikit dyan kasi pangit yan. Diba? May mga nanay na gano'n. Parang
naman sa... Oo, tingnan yung panlabas na ano, di ba? Sabi nga, don't judge a book by its cover. So, syempre, turuan din natin yung mga anak natin na kinalanin ba yung tao, yung hindi i-judge yung physical. Oo, di ba? Pag nakikisalamuha ka, di ba ma? Pag kanya, saan yung magkakaibigan? Sasabihin, huwag na tayo makapagkaibigan dyan, ano naman yan eh. Di ba? Naturuan na natin yung mga anak natin na wag titingin sa physical na anyo ng iba. Di ba? Turuan silang mahalin ang kanilang sarili. Dito pa nga lang yun, sa sarili pa lang nila. Alam niyo ba yung anak kong babae? Yung tenga niya, nakaganto. Sa parang daga. Nakaganyan mo, parang nakaganyan. Lagi niya sa akin sinasabi, pag ba lumaki na ako, tumanda na ako, yung tenga ko magiging kagaya ng tenga niya. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, siguro ganyan na, kahit lumaki ka. Ganyan ka lang. Parehas. Oo. Kasi ano, nung nagbubuntis ako sa kanya, ewan ko kung totoo yung mga ganun. Lagi ako nananaginip ng daga. Oo, lagi na ako nananaginip. Ewan ko nga kung totoo yung mga ganun na. Kasi wala namang kung ganun tenga sa akin. Baka kasi yung pangalan. Eh, di ba pati na normal naman yung tsura lang na iba? Sa akin naman yung ano ba? Oo nga. Ay, sa kanya pantay, parehas sa akin. Tapos sabi ko, okay lang naman yan ah, kaya pa rin naman yung nakakarinig ka. O sabi ko, at least pag nawala ka, alam namin kung anong palatandaan. Kasi yung sa anak ko naman na panganay, tongue tied siya, ang dila niya, pa-letter M. At may ganta, may, hindi naman sa may hati, parang letter M na makdo. Pero at least pag nawala ka, may palatandaan, saka sabi ko, hindi lahat ng tao ganyan ang tenga. Ibig sabihin, ano ka, may kakaiba sa'yo. Kasi ayokong maramdaman niya na, porket ganun tenga niya, ano na siya, yung parang kalait-lait na. Hindi ganun kasi, di ba? Parang tayo, oo, parang tayo magulang, tayo yung magsasabi sa kanila na, ano, bless ka kahit hindi ganyan ka. Di ba? Kasi sino magsasabi na alagawang tinutokso na nga siya ng ibang tao, tapos sino pa. Dapat tayong magulang, tayo yung mag-aano, no, magsasabi sa kanila na, okay lang yan, at least may kakaiba sa'yo. Sabi ko sa kanya, pag nawala ka, may palatandaan ka. Paano po? Tapos na tayo. Pakibasa po. Napakalaki na ginagawa ng mga magulang upang mawagyan pinagpasa ng pag-asa ng ating mga anak. Bukod sa pinigay na ay pangangailangan sa pagkain, tahanan, at pananamit. Tayo din ay pinagpasang makto ng iba't ibang magulang sa ating pamahalaan at sa pamahalaan. Kabilang ang magiging modelo, magdisiplina at panagalan sa lahat ng aspektong ito. Kailangan na ang ating ng mga konteksto at rason kung bakit sila hindi maayos sa aming nakasanayan. So, nabasa niyo naman dyan, di ba? Tayo lang daw yung pagbabasihan nila ng ugali. Pero syempre, alam nyo, hindi naman tayo lang. Paano pag lumabas dyan, may narinig na iba, sasabihin nila, akala nila tama. Di ba? Kanya, may narinig na nagmura. Sinabi ng kaibigan, akala nila tama yun. Pero hindi naman. Siyempre, ang gagawin mo, i-guide mo. Di ba? Itama mo yung mali nilang sinabi o huwag mong gagayahin yun. Mali yun, hindi tama na nagmumura. Di ba? Ibig sabihin kasi tayo magulang ang lahat-lahat. Di ba? Tayo yung model nila, tayo yung magdidisiplina sa kanila, tayo yung gagawin sa kanila. Sabi na, sa lahat ng aspetong ito, kailangan ay ating naiintindihan ang mga konteksto at rason kung bakit sila ay kumikilos na hindi umaayon sa ating nakasanayan. Kasi di ba tayo magulang, sinasabi natin, nung panahon namin, hindi naman ganyan. Pero ano ma'am, ano yun pa, nakabase pa rin kasi naiba na yung Oo, iba naman yung mga bata mo. Oo. Kumbaga parang yung magulang na yung mag-adjust sa inyo. Oo, totoo. Kaya dapat daw, tayong magulang, marunong tayong magtanong, bakit
ano, ganito. Oo, parang na sila. Baka parang aayon na yung magulang sa henerasyon. Kaya lang, may ano pa rin, meron pa rin pagpupumpapan. Totoo. Di ba ganyan nga yung lagi natin sinasabi? Panahon namin, pinapalood pa kami sa mundo. Yung panahon namin, kailangan alas 7 pa lang, tulog na kami. Yung mga bata ngayon, umagaan ng tulog eh. Di ba? Kasi iba na nga yung bata ngayon. Yung magulang na yung sumusunod sa totoo lang. Marami na kasi ano, mahal yung gap namin. Siyempre, kaya purpose na. Purpose pala. Parang siyempre, iba yung sa kanila dati, mas matindi kaysa yung sa akin. Kasi yung sa buhay, hindi pwede kailangan mong sa'yo kasunod. Kasi nga, kailangan mong i-alim sa henerasyon. O talaga mag-a-adjust mag-tumulong. Parang ano ba So, yung ate mo. Sige po. Di ba? Totoo naman yung mga sinasabi niya eh. Parang kailangan talaga lahat mag-alas. Isipin nyo nga sa mga teachers. Di ba, konting kibot na yun, natutunan ko sila. Pero dati nga, bumukahan ka. Paano nalagyan Baka ba? nagigit ka. Ganun daw. Oo, di ba? Baka sulatin ka nang hindi na ako dadaldal ng 10 page. Late ka. Ngayon, mapagsabihin, matakasan mo lang ng boses yung bata ngayon, tutulpuhin ka na. Diba? Kesa mawalan ka ng lisensya, iintindihin mo yung gusto na. Diba? Kasi nga, yung magulang nga, sa bagay pala, hindi na dinisiplina yung anak. Yes. Kaya lumabas ang bata, pumunta sa eskwelahan, nadala pa yung ugali sa eskwelahan. Nadamay pa yung teacher, nadamay ang classmate, nadamay ang eskwelahan. Diba? Kaya sobrang dami ng trabaho ng magulang. Nakakaloka, wala naman sahod. Dapat yung pangulo natin, huwag ano yan, magbigay ng sahod sa magulang. Pag-anak-anak na sasasagot yan. So, ayun lang naman po para sa araw na to. Antayin na lang natin mag-11. Thank you so much po. Nakaka-10 days na tayo. 10 days na daw mag-iwalay na ulit tayo. Na ninaulitan na. Sana pag namalengke kami sa Agora, lahat pa kayo taga-Agora. Yes. Sana magkita-kita tayo. Lagi ako nag-ukay-ukay doon. Yung bahay namin sobrang liit lang, parang simula dito. Oo, hanggang dito lang. Pwede naman kasi doon labas naman. Tapos may double deck lang kami. As printer, red. Aircon. Ganun lang. Pagpasok ko sa bahay namin, andun na lahat. Oo, kasi ano eh. Ang hirap kayo mangupahan. Sino na mangupahan sa inyo? Kung sa ang mahal, paano kayo nakakabayad ng kama? Budgeting mo. Di ba? Kaya kami, wala kami pambukod. Kaya pinipili lang namin makisama ng halos. Pero kami nagbabayad ng bills namin. Pagkain namin, sarili. Libre lang talaga yung pasa. Di ba? Ang hirap-hirap ng upakan. Napaproblem kaya ako sa mga nangungupakan. Lalo na yung mga tumatagal na. Oo, yung mga tumatagal. Ang galing. Pero mas maganda na nga ganun. Kapag may chance na magkaroon kami ng extra pera, gusto ko rin mangungupakan. Yung wala kang kamag-anak na sa ay, hindi ko po alam. Baka mo mag-fixer kasi ako. Mas malaki daw kita pag fixer. Baka mag-fixer na lang po. Sa totoo mo, ay mahal ka rin. Ayun, may teacher na ako. Habang Alam niyo po, kalakasan mo lang magsalita. Diba? Ganyan, salita. Pero kapag mag-memorize, bubuo sa limutan. Kaya kapag nag-aaral ako, kailangan maintindihan ko talaga siya. Kasi, kunyari, may mga term, kunyari ganyan. Kunyari ganito. So, ayan, number 3. Yan kasi yung sasagot na yan sa exam. Hindi ko na yan masasagot. Pero kaya ko paliwanag.
ma'am, nagbibigay kayo sa mga ano po? Ay, hindi po. Estudyante pa lang po ako. Ay, hindi. Meron din naman isa. Basta yun nga, nagtitinda kami ng black at soda. Hinikita namin, parang hindi na ako mababalik ng libo kada araw. Nung nag-pandemic, tapos ang dami-dami namin nalipod. Ginawa namin, binayaran namin lahat ng utang namin. Wala na kami utang. Maganda po kami yung pandemic. Hindi maganda talaga ang pandemic kasi hindi siya maganda kasi sa education talaga. Tapos lahat ng ano nagtaasan yung asukan, naging 80 na per kilo. Diba? Lalaki pa rin. Ngayon, 60 na. Sino ba pinatay? Sino ba pinatay niya na presidente? Pinilihin po. Ako kasi Rastaman. Sino may bumoto ba kay Lenny? Wala. Sa Duterte ako. Ayun. Hindi po ang lady. Lenny? Ako si BBM Minoto. May nakapangalugan ko mga sa sipo. Nakakaloka, nakakamay na ba? Ako po ako, bahay na. Kami, ikot lang ako din niya sa C3, pasipo. Layo-layo pa lang inikot namin. Ako lang. Lalo mong palang mangyayari na yun. Uy! May hinanakit pala kay Lord. So, may sa akin, pakailan po naman sa So, ayun lang po. Tapos pala, sa day 20 natin, gusto niyo di ba sabi ko magkakainan? Yes, Hoy, ang pagkain! Talaga na kayo kung saan kayo magbabayad or paano ang gagawin nyo sa buhay. Kasi ho, ang dagat-dagatan, ang ginawa ata nila o order sila. Parang tag-50 ata ang parent, tapos magpapaluto lang sila. Para hindi napagod yung parent pag pumunta sa school. So kayo, bala kayo kung sino yung... Tapos may isa lang na naniningin. Kayo mag-usap po. Hindi na po, syempre. Hindi para Kasi kung kailangan na natin tayo kakaaway, syempre ko lang, kasama tayo, kaya tayong kasi takbo tao, layo-layo kasi nagawakan eh. Ayun nga, kasi